good morning. Magandang umaga. Good morning. Ikaw ba ay isang relihiyoso? Sa palagay mo ba ay maliligtas ka ng iyong relihiyon kung wala kang personal relationship sa ating Panginoong Hesukristo? Huwag kang aalis. Yan ka muna. Sama-sama tayo sa pagbubulay-bulay ngayong araw ng Sabado. Our time now, we got exactly 6:30. Good morning, good morning. Magandang umaga, mga minamahal na kapatid. Ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid muli. Ngayon ay araw ng Sabado. Anong date natin ngayon? Ang date po natin ngayon ay June 20, 2026. Pasensya na po kayo, medyo na-late na rin tayo ulit. Pero okay lang. Sige, patuloy po tayo. Purihin ang Diyos sa kabutihan niya dahil nagising ulit tayo na mayroong pasalamat. Ayan. Ito ay isang awitin. Awit ng pasasalamat sa Diyos sa ating paggising. Purihin natin ang Diyos dahil tayo ay gumising ulit. Di ba? Mas mahal sa 10 milyon ika nga dahil tayo ay salamat sa Diyos. purihin muna natin ang Panginoon. Awit ng papuri ang aking ihahandog sa bawat sandali. And greetings sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, of course. Unang-una, unahin natin si Third Jake Aga. Magandang umaga. And of course, kay Ma'am Caroline, watching from Canada. Ang lakas ng aking paglilingkod. Pasasalamat sa Diyos. Pagkagising, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Pasasalamat sa Diyos. Pagkagising, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Good morning. Good morning kay Ma'am Rowena Sombrito. And of course, hello kay Ma'am Maripas Bautista. Good morning, Ma'am. Gayon din sa aking minamahal na kapatid na pastora, Marita Ignacio Dagdag. Listening from Ilagan, the Jesus the Healer Church. And of course, kay Delilah Dennis. Magandang umaga dyan. And of course, say hello kay Chairman Alejandro Dupra ng Santa Fe. Good morning. Salamat sa Diyos. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Itataas natin ang pangalan ng Diyos. Pasasalamat sa Diyos. Pagkagising, ang pangalan mo'y itataas And of course, and hello kay Master Maricar de los Santos. Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Kasama si DJ Amor, DJ.
morning, magandang umaga. Alright, yan po ay awit ng pasasalamat. Purihin ng Diyos. At tayo po ay dumako na sa ating pagbubulay-bulay na may pinamagatang hindi ako relihiyoso, mahal ko lang ang Panginoon. Sa wikang Ingles po ay I'm not religious, I just love the Lord. Okay? So pumupunta ka ba sa simbahan? Pero malayo pa rin ang puso mo sa Diyos. Relihiyon ba ang meron ka o relasyon kay Jesus Christ o kay Kristo? Hindi sapat ang pagiging relihiyon o pagiging relihiyoso kung hindi mo mahal ang Panginoon. Ang ating theme verse ay James 1:27. Ang dalisay at walang dungis na relihiyon sa harapan ng Diyos Ama ay ito: ang pagdalaw sa mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian at pag-iingat sa sarili na walang dungis ng sanlibutan. At ito rin po ay isang verse na pinaka-supporting verse. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi kinukundina ng Biblia ang tunay na relihiyon. Ang kinukundina nito ay relihiyong walang puso, walang pag-ibig at walang tunay na relasyon sa Panginoon. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Maraming nasa langit, maraming salamat sa bagong araw na iyong pinagkaloob habang kami ay nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, alisin mo ang anumang pagkukunwari, tradisyon, relihiyosong anyo na humahadlang sa aming tunay na pag-ibig sa iyo. Tulungan mo kaming hindi lang maging tagapakinig ng iyong salita, kundi maging tagasunod ni Kristo. Naway makilala ka namin ng personal sa aming pamumuhay para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kaibigan, mga kapatid, maraming tao ngayon ang nagsasabi na hindi ako relihiyoso, mahal ko lang ang Panginoon. May katotohanan sa pahayag na ito. Marami ang marunong sa ritual, traditional, ngunit hindi kilala ang Diyos. Marami ang mga nasa simbahan tuwing linggo, ngunit hindi kasama si Kristo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit kailangan din nating maging maingat, mga minamahal na kaibigan, dahil ayon sa Biblia ay tinatawag na dalisay na relihiyon. Hindi ang relihiyon ang problema. Ang problema ay relihiyong walang puso at walang pagsunod kay Kristo. Yes, nandun ka nung Friday, nung Sunday. Yung Friday po ay Friday po sa Middle East kasi yun ang pinaka-Sunday nila doon. Pag-aralan muna natin kung sino yung author, ano yung history ng ating context. Sa Aklat ng Santiago ay may akda si James, kapatid sa laman ni Jesus at leader ng iglesia sa Jerusalem. At ito ay sinulat humigit kumulang AD 45 to 49. Ito ang konteksto. Sinusulatan niya ang mga mananampalatayang Hudyo na nakakalat dahil sa pag-uusig. Pinaalaalahanan niya sila ang tunay na nagpapaalala siya sa mga tunay na pananampalataya ay hindi lamang panlabas na relihiyon kundi nakikita sa binagong buhay at pagsunod sa Diyos. So narito po, ang una ay ang relihiyon na walang pag-ibig ay walang kabuluhan. Ayon sa James 1:26, maraming tao ang marunong manalangin. Maraming taong talented or marunong kumanta. Maaring nagsisimba tuwing linggo. Ngunit hindi marunong magmahal sa Diyos. Okay, tingnan po natin ang isang ilustrasyon o isang kwento na parang lalaking laging may suot na wedding ring. Hindi ba ni mga nagsusot ng wedding ring?
Wala akong ano di. Ngunit hindi naman mahal ang kanyang asawa. May simbolo ng relasyon pero walang relasyon. Ganito rin ang relihiyong walang puso para sa Diyos. Pangalawa, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa pagmamalasakit sa tao. Yan, ibig sabihin yung una, yung relasyon mo sa Diyos, at pangalawa ay yung pagmamalasakit sa tao. Sa James or Santiago 1:27 ay hindi sinabi ni Santiago na magkaroon ng mas maraming seremonya. Alam niyo ba yung mga seremonya? Marami po yan. Mga kung ano-anong mga seremonya. Okay, alam niyo na yon kung alam niyo na yon kung ano yung mga ginagawa ng mga tao sa mga seremonyas. Okay? Alright, in the meantime, shout out Manong. Okay. Bumati muna tayo dito kay Joseph James Romaldo Caparas. Good morning. Shout out Manong Amor. Good morning po. Nasaan ka na ngayon na Joseph James Romaldo Caparas? Magandang lalaki ito. Okay, and of course, good morning din kay Ma'am Marilu Perez Abolencia. Ayan, ganda kasi pilido mo na Perez. Of course, nandyan na yan, Ma'am Abolencia. Dapat dito may tubig dito sa ano ko na. Anyway, good morning Pastor Amor at sa mga nakikinig. Good morning din po sa inyo, Ma'am Marilo. Okay, and kay Sir Aga, magandang umaga. At sa yung mga nakikinig outside of the group chat, marami kasi dyan. Kasi batiin ko na yung mga tiga 306, mga Army Reserve, Ready Reserve Infantry Battalion ng Zambales. Of course, ang laging nandyan si Master Maricar de los Santos. Magandang umaga, sir. At din, bago ko makalimutan, ang aming first tawag dito, commanding officer, First Lieutenant Larry Evangelista. Yan. Okay, ayan, amen. Amen na si Master Maricar de los Santos. Magkasunod do, si Jake Fernandez yung nandito, magandang lalaki na tiga Kalasyaw. Dati namin isang opisyal sa ROTC before. Okay, sa lahat po ng mga tiga NRS officers, mga luma, pinaglumaan, pero still alive and kicking. Balik na po tayo sa ating pinagbubulay. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa pagmamalasakit sa tao. Ibig sabihin, kapag nagmamalasakit ka, nandun yung pagtanaw mo ng isang mabuting karakter na Jesus Christ na kung saan ay ipinapakita mo sa mga tao. Hindi sinabi ni Santiago magkaroon ng mas maraming seremonya, kundi alagaan ang mga ulila at mga babaeng balo. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga. So kapag buhay ang puno, may bunga. Diba? Kapag buhay ang pananampalataya, may pag-ibig. Hindi tayo naliligtas sa ating mabubuting gawa. Ngunit ang naligtas ay gumagawa ng mabuti. Okay, tanda natin, hindi naliligtas sa mabubuting gawa. Sa Ephesians 2:8 ang sabi doon, para walang makapagmalaki. Ang dami ko, marami kaya akong nagawa kay mabuti kaysa kay ganito, kay ganyan, di ba? At sapat na yon para ako'y maligtas. Sabi niya ganoon, di ba? Pero ang sabi dito, hindi tayo naliligtas sa mabuting gawa, ngunit naligtas ang gumagawa ng mabuti. So anong kabutihan? Okay, ang pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbubunga ng banal na pamumuhay. Sa James or Santiago 1:27b, yung hati ng verse na yan, ang sabi ay, iingatan ang sarili na walang dungis ng sanlibutan. So hindi sapat na sabihin natin na mahal ko si Jesus. Ang tanong ay, nakikita ba ito sa buhay mo o sa buhay natin? And John 14:15, sabi niya rito ay, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking utos. Kung ako ay inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos, ang sabi. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo sinasadyang saktan siya, di ba?
kung mahal mo si Kristo ay sisikapin mo na sundin lahat ng mga sinasabi niya. At paano natin masusunod? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang pang-apat po ay ang Kristyanismo ay higit sa ritual. Pag sinabi natin mga ritual, saan ba nanggaling ang mga ito? Dito po galing sa mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo ay eksperto sa relihiyon. Diba, may mga marami silang mga isinusuot, no, para ma-identify na sila ay mga relihiyoso. Ngunit sinabi ni Jesus na malayo ang kanilang puso sa Diyos. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong ritual. Hindi niya hinahanap ang perpektong tradisyon. Ang hinahanap niya ay ang pusong may pagsisisi, pusong sumasamba, pusong umiibig sa Kanya. Amen? Ngayon, paano po natin may apply yung theory o yung teorya na sinasabing pusong pagsisisi, pusong sumasamba, pusong umiibig sa Kanya? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Kilala ko ba si Jesus o kilala ko lang ang relihiyon? Mga minamahal na kaibigan, malalaman po natin dito na ang relihiyon kahit saan ka man, basta mayroon kang relasyon at pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Yan po yung sinasabi diyan. Ang pananampalataya ko ba ay nakikita sa aking pamumuhay? Ang pag-ibig ba, may pag-ibig ba ako sa aking kapwa? May pagsunod ba ako sa Panginoon? Narito po, ang relihiyon na walang relasyon kay Kristo ay walang buhay. Ang tunay na pananampalataya ay may bunga ng pag-ibig. Ang pag-ibig kay Jesus ay nakikita sa ating pagsunod. Hindi gusto ng Diyos ang pagpapakita kunwari. Para kang, alam mo yung isang halaman, pagka tiningnan mo, napakaganda. Kahit tunay na halaman na pagkakamalan mong plastic. Teka muna, parang plastic yun. Pag tiningnan mo yung plastic na tapos sasabihin mo, wow, parang tunay. Parang buhay na buhay. Pero plastic siya. No, hindi na natin malaman kung ma-identify. No? Hindi gusto ng Diyos ang pagpapakita lamang. Gusto niya ang puso natin. Kaya anumang anyo natin, mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay nakatingin po sa ating puso. Okay? Kaya kaibigan, maaring matagal ka nang nagsisimba, maaring marami ka nang alam tungkol sa Biblia, maaring religyoso ka, religyosa, pero ang pinakamahalagang tanong ay, kilala mo ba talaga si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Ngayon, bigyan po natin ng conclusion. Maililigtas ba tayo ng relihiyon o hindi? Kaibigan, hindi ka maliligtas ng relihiyon. Hindi ka maliligtas sa isang tradisyon. Si Kristo lamang ang makakapagligtas sa atin. Kung nais mong lumapit sa Kanya ngayon, sabihin mo lang ng ganito, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ko nais magkaroon lamang ng isang relihiyon. Nais kong magkaroon ng tunay na relasyon sa iyo. Ikaw ang magiging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Yan lang yung kailangan mong sabihin sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, in the meantime, bago tayo magpatuloy, greet muna natin. Welcome, thank you very much for tuning in kay Ma'am Yayo. Schoolmate ko ng high school to, si Ma'am Yayo. Okay, sa lahat ng mga katropahan natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nakikinig, labas ng ating tawag dito, ng ating live dito, ay mabuhay po kayo. Good morning. At higit sa lahat po ay maraming salamat po sa pakikinig dito po sa Living Word Web Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Okay, so yan lang po yung maikling ating pagbubulay-bulay. Meron po akong sinabi dyan kung sino yung magko-comment
Okay, nag-pop up. Humabol si Matet. Hello Matet Ayas Bargamento, watching from Mindanao. Meron pa akong sinabi dyan, kung sino pa yung makakapagbigay ng napakagandang magandang comment, no? Meron kang biyaya. Okay, hindi pwede banggitin kung ano yung biyaya na yon dahil bawal kay Meta. Okay, so and of course, hello sa mga kaibigan natin dito sa San Marcelino. Ayan, sa pangunguna ni Chairman tawag dito. Sino ba to? Ayan, nawala na tuloy. Okay, sige. Maraming salamat sa tatlong puso. Joseph James Romualdo Caparas, nasaan ka man naroon, ay pagpalain ka ng Diyos. Okay? So maraming salamat po sa inyong pakikinig. So yan lamang po. I am not religious, I just love the Lord. Hindi ako religyoso, mahal ko lang ang Panginoon. So ibig sabihin po, hindi po yung pagsunod sa ritual, hindi pagsunod dun sa tradisyon na iyong minanang relihiyon, kundi direkta na po na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay manalangin para sa ating closing prayer. Maraming salamat naman sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming huwag masiyahan sa panlabas na relihiyon. Lamang bigyan mo kami ng pusong tunay na umiibig sa iyo. Naway makita sa aming buhay ang bunga ng pananampalataya, kabanalan at pagmamahal sa kapwa. Gamitin mo kami upang maging ilaw ng mundo. Kami ay magiging asin. Kami ay magiging sisidlan. Kami po ay humahayo upang ipangaral ang iyong mga salita sa buong mundo. Sa magitan ng Living Web Radio, Panginoon, ay makakarinig ang kahit sino pa mang mga kaibigan namin. Maraming salamat, Ama. Kaya ni Lord, dalangin ko maraming salamat sa mga sponsors, sa mga sumusuporta. In the name of Caroline, maraming salamat din, Lord, sa kanyang pagpalain mo po ang kanyang buhay, pagpalain mo ang kanyang trabaho, pagpalain mo, bigyan mo siya ng magandang kalusugan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. At sa mga iba't ibang mga kaibigan namin na nakakaranas, yung kaibigan namin na inaanak or anak-anakan ni Emil at ni Lilian, Panginoon, ako kung saan ay nandoon sa ICU sa mga oras na ito. Lord, ikaw, Panginoon, ang divine healer. Hipuin mo po siya, Panginoon, sa kanyang pagkaka-aksidente. Ano man ang kinalabasan, Lord, ng kanyang fracture sa ulo. Lord, wala pong ibang dakilang manggagamot kundi ikaw. Gayon din, Panginoon, si Ethan na mula kay Lilia Diausen, ang kanyang pamangkin o ang kanyang mahal na pamangkin, dakilang Diyos. Bigyan mo po rin po ng kagalingan. At sa mga nagbigay ng prayer request sa amin, Lord, hipuin mo ang kanilang mga puso, hipuin mo ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, na sa kanilang mga kapigatian or sa kanilang mga kabigatang dinadala, Panginoon, ay maramdaman nila na merong isang Diyos na tunay nagmamahal sa kanila. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. At sa mga kaibigan kong nandito sa kabilang screen, dakilang Panginoon, nawa ay bigyan mo sila ng biyaya, samahan sila sa buong maghapon at magkaroon, Panginoon, ng katuparan ang kanilang mga panalangin sa iyo. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin, O Lord. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga blessings na pinagkakalob mo. Sa pangalan ni Jesus, purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Awit ng papuri. Amen. At tapos na po ang ating maikling pagbubulay-bulay. Huwag niyo pong kalimutan na atin pong i-share. Bago po tayo magtapos, huwag lamang kayong maging listener, mga minamahal na kapatid, o magiging tagapakinig. Maging kabahagi po kayo ng misyon natin. Kung kayo ay pinagpala ng mensaheng ito,
Pakishare na lang po ang ating podcast sa inyong mga Facebook timelines. Itag ang inyong pamilya at mga kaibigan. At pakipalo na rin po ang ating page. Mag-comment ng iyong mga prayer request po dyan. Sa bawat share ninyo ay maaring may isang kaluluwang makarinig ng Ebanghelyo at makakilala kay Kristo. Hindi lang tayo bumubuo ng audience, tayo po ay nakikibahagi sa dakilang utos ng Panginoon to preach the gospel and to the whole nation dahil mahal niya po ang mga tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish but have an everlasting life. Meron pa ba akong mga hindi nabati dyan? Magandang umaga sa inyo. Supurin po ang Panginoon at doon sa mga bagong mga followers, actually 50 lang yun. And marami po tayong mga bagong new mga friends. Okay, please kindly share our video, our message.